Ako si Mark. 5 taon na akong empleyado sa isang accounting office sa Ortigas. Tahimik lang ang opisina namin. Walang masyadong drama. Walang overtime na sapilitan. Kaya nung nag-anunsyo ang HR na may Christmas party kami sa December 23, lahat kami natuwa. Pero may isang tao na iniiwasang pag-usapan ng lahat. Si Anton. Dating empleyado, masipag, walang kaaway. Namatay siya 1 linggo bago mag-December. Ang sabi sa report, heart attack habang nag-overtime. Pero ang totoo, wala dapat siyang overtime nun. 3 araw bago ang party, kami ang nag-aayos ng opisina. Christmas lights, maliliit na Christmas tree sa gilid ng pantry, mga parol sa bintana. Ako ang naatasan mag-ayos ng lumang storage room. Doon ilalagay ang mga regalo. Pagbukas ko ng ilaw, may malamig na hangin na sumalubong sa akin palabas. Hindi normal. Sobrang saradong-sarado yung kwarto. Kaya bakit may hangin? Habang nag-aayos ako ng kahon, napansin ko yung lumang upuan sa sulok. Pamilyar. Doon madalas umupo si Anton pag nag-overtime. Tahimik lang siyang nakikinig ng radyo sa cellphone. Laging naka-earphones. Tapos bigla ko napansin, umikot ng kaunti yung upuan. Huminto ako. Tinitigan ko lang. Baka hangin lang, sabi ko sa sarili ko. Pero nang paalis na ako, napansin ko sa whiteboard sa loob ng storage room, may nakasulat. Andito pa ako. Kinabukasan, tinanong ko si Jen sa HR. Jen, may pumasok ba kagabi sa office? Natahimik siya saglit, tapos bumulong. Mark, wag mo na alamin. Basta wag kayong magpaiwan sa office paggabi. Doon ako medyo kinalabutan. December 22, gabi bago ang Christmas party. Nagpaiwan kami ng 2 kong ka-team, si Ryan at Ella, para tapusin ang year-end reports. Past 9 PM na, tahimik na ang buong floor. Patay na halos lahat ng ilaw, maliban sa amin at sa pantry. Habang nagtatype ako, may narinig akong tunog ng keyboard. Hindi sa amin. Parang galing sa bakanting pwesto ni Anton. Tinignan ko si Ryan. Narinig mo yun? Hindi siya sumagot agad. Napako lang yung mata niya sa monitor. Mark, kanina pa, may nakikita akong gumagalaw sa refleksyon ng monitor ko. Hindi ko na tinignan. Pero nung biglang bumukas mag-isa ang Christmas light sa pantry, sabay-sabay kaming napatingin. At doon namin nakita, may isang taong nakaupo sa pwesto ni Anton. Hindi malinaw ang muka, pero suot niya yung luma niyang office ID. At bago tuluyang mamatay ang ilaw sa floor, tumingin siya sa amin. December 27, araw ng party. Pinilit naming gawing normal ang lahat. May sound system, may lechon sa pantry, may exchange gift. Pero ramdam ko sa buong opisina, may mali. Yung dating masaya na Christmas lights, parang masyadong madilim kahit naka-on lahat. Bandang 7 PM, kasagsagan ng kainan, napansin ko na may isang upuan na walang umupo. Pwesto ni Anton. Walang nagsabi, pero parang may hindi nakikitang tao roon. Habang may nagkakaraoke, biglang nagkaproblema ang mic. Kasunod nun, isang malamig na hangin ang dumaan sa pantry.
Narinig namin ang tunog ng office door sa dulo ng floor. Isang beses na pagbukas, isang beses na pagsara. Natahimik ang lahat. Biglang napasigaw si Ella. May tao sa likod! Paglingon namin, wala kaming nakita. Pero si Ella, nanginginig na, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. May humawak sa balikat ko. Malamig. Bago pa siya matapos magsalita, bigla siyang bumagsak sa sahig. Nahimatay. Nagkagulo ang lahat. May sumigaw, may umiyak. Tinawag ang guard. Habang tinutulungan si Ella, napansin ko ang TV screen sa gilid ng pantry. Bigla itong nag-on. Lumabas ang CCTV footage ng opisina. Pero hindi live. Footage yun ng gabi nang mamatay si Anton. Kita namin siyang mag-isa sa floor. Tahimik, nakatitig sa monitor. Tapos biglang lumingon siya sa camera. Parang alam niyang may nanonood. At bago pa mag-block ang screen, may aninong tumayo sa likod niya. Napasigaw si Jen sa HR. Patayin niyo yan! Pero kusa nang namatay ang TV. Kasabay nun, bumagsak ang Christmas tree. At mula sa storage room, hindi niyo ako isinama. Mahinang boses, pero malinaw. Doon na nagdesisyon ang management. Tinapos agad ang Christmas party. Isa-isang umalis ang lahat. At matapos yun, si Ella hindi na bumalik sa trabaho. Nag-resign kinabukasan. Isang linggo matapos ang party, normal na ulit sa storage room at sa office namin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ko makakalimutan ang Christmas party namin noong 4th year high school ako. Doon sa classroom namin. Ako nga pala si Paul. 17 years old ako noon. Party ng section namin. Konti lang kami. Mga kaklase ko lang, advisor namin, at ilang decoration na kami-kami lang ang naglagay. May Christmas light ang blackboard, parol sa bintana, at speaker sa teacher's table. Masaya sa simula, maingay, siksikan, may kantahan at kulitan. Isinara namin ang pinto para hindi rinig sa katabing section. Pero bago pa magsimula ang program, may napansin akong mali. Habang nag-aayos ako ng upuan sa likod, napatingin ako sa huling row malapit sa bintana. May batang nakaupo roon. Hindi ko siya kilala. Batang lalaki. Siguro mga 7 o 8 years old. Nakaputing polo, gusot at parang luma. Basa ang buhok niya, tumutulo pa sa sahig. Nakatingin lang siya sa pisara at tahimik. Lumapit ako sa kaklase ko. Uy, may bata bang sinama dito? Tumingin siya sa likod, tapos bumalik ang tingin sa akin. Ah? Wala ah. Kumpleto tayo. Tayo nga lang dito mga magkakaklase. Paglingon ko ulit sa upuan, wala na ang bata. Kaya binaliwala ko na lang. Nag-umpisa ang exchange gift, tawanan, kainan, pero habang tumatagal, ramdam ko ang lamig sa likod ng classroom, kahit sarado ang bintana. Nang magpatay-sindi ang ilaw para sa pag-games, nakita ko ulit siya. Nakatayo sa tabi ng cabinet, nakatagilid ang ulo. Nakatingin siya sa akin. Ngumiti siya,
Pero yung ngiti niya, parang pilit at hindi masaya. Kinurot ko ang sarili ko. Totoo siya. "Ma'am," sabi ko sa advisor namin, "may bata po sa likod." Napatingin ang advisor namin. "Paul, wala namang bata rito." Tapos biglang kumalabog ang pinto kahit walang humawak. Napatingin lahat. Tapos biglang tumahimik ang classroom. Doon ko siya nakita ulit. Nasa gitna na siya ng classroom. Hindi humahawak sa upuan. Hindi siya umiiwas sa tao. Dumadaan siya sa pagitan ng mga kaklase ko na parang kaluluwa lang siya. Walang nakakapansin sa kanya. Ako lang. Huminto siya sa harap ko. Tumingala siya. Pagtingala niya, wala siyang mata. Tapos bumulong siya malapit sa mukha ko. "Kuya, tapos na ba ang party?" Nanlambot ang tuhod ko nun. Napaatras ako at natumba ang upuan. "Andito siya! May bata dito!" sabi ko. Biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, narinig namin ang malakas na iyak ng bata mula sa lahat ng sulok ng classroom. Parang umiikot. May mga sumigaw, may umiyak, may nahimatay. Bumalik ang ilaw. Nasa sahig ako, pawis na pawis, nanginginig. Tahimik ang lahat. At sa likod ng classroom, sa huling row, may basang bakas ng paa ng bata papunta sa bintana. Bukas ang bintana, kahit sinarado namin kanina. Tinapos agad ang party. Pinauwi kami ng maaga. Kinabukasan, nalaman ko ang totoo. Noong ilang taon na ang nakalipas, may batang naiwan at nalak sa classroom na yon matapos ang Christmas party ng isang section. Umiyak siya buong gabi. Umulan ng malakas. Nang makita siya kinabukasan, patay na siya. Nakaupo sa huling row. Hindi nila alam ang dahilan ng kamatayan niya. Pero simula noon, tuwing may Christmas party sa classroom na yon, may laging nakikitang batang nakaupo sa huling row. At ngayong matanda na ako, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yon. Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong JP. 5 taon na akong agent sa isang BPO sa Eastwood. Sanay na kami sa puyatan, sa sigawan ng calls, at sa katahimikan ng opisina tuwing madaling araw. Pero kahit gaano ka pa katagal sa BPO, may oras talagang iba ang pakiramdam ng gabi. December 24, graveyard shift. Imbis na umuwi agad pagkatapos ng shift, nagdesisyon ang management na mag-Christmas party muna sa production floor. Simpleng handaan lang daw. Pizza, spaghetti, tapos exchange gift. Ang problema, may isang ahente kaming hindi dapat imbitado. Si Mika. QA siya dati. Laging nasa sulok. 3 buwan na ang nakalipas nang natagpuan siyang patay sa CR ng building. Graveyard shift din. Ang sabi sa official report, suicide. Pero lahat ng nasa floor namin may alam. May narinig siyang boses sa mga calls niya. Bandang 3:30 AM, tapos na ang shift. Pinatay ang ilang ilaw, pero iniwan ang emergency lights, kulay dilaw. Habang inaayos namin ang tables, napansin ko ang isang bakanting pwesto sa bandang dulo ng floor. Pwesto ni Mika. Naka-on ang headset, naka-on ang PC,
Walang umamin kung sino ang nagbukas nun. Sino nag-login dito? Tanong ng TL namin na si Arvin. Walang sumagot. Sa monitor, nakapost ang isang call recording. Hindi customer service script. Bulong, parang may umiiyak sa background. Biglang nag-play mag-isa ang audio. Naririnig niyo rin ba? Sabay-sabay kaming napatingin sa speaker. Hindi boses ng customer, hindi rin boses ng agent. Habang nagtatawanan na ang iba para mapalitan ng kaba, biglang nag-flicker ang mga ilaw sa buong floor. Isang segundo ng dilim. Pagbalik ng ilaw, may nakaupo na sa pwesto ni Mika. May headset sa ulo at nakaharap sa monitor. Hindi gumagalaw. Tinapik ko si Chris sa tabi ko. May tao ba talaga doon? Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa direksyon ng pwesto na yon. JP, kanina pa may tumatawag sa extension ko. Bago pa ako makapagsalita, tumunog ang buong floor. Isa-isang nagring ang mga telepono. At sa gitna ng ingay, isang call lang ang malinaw. Galing sa pwesto ni Mika. Hindi namin pinansin agad ang sabay-sabay na pagring ng mga telepono. Akala ng iba, glitch lang ng system. Sanay naman kami doon. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang tunog. Biglang sumigaw si Chris. JP, yung call ko, may sumasagot. Nilapitan ko siya. Naka-on ang headset niya pero wala siyang pinipindot. Sa kabilang linya, may maririnig na mahinang paghinga. Parang may umiiyak. Naririnig niyo rin ba? Parehong linya, parehong boses. Biglang nawala ang ilaw sa kalahati ng floor. Emergency lights na lang ang natira. Kulay dilaw. Nagpapahaba ng mga anino. Doon ko napansin na wala na sa upuan ang nasa pwesto ni Mika. Na kanina'y may nakaupo lang doon. Pero naka-on pa rin ang PC niya. Sa monitor, may lumabas na live call counter. 1 active call. Walang agent na nakalagin. Biglang napasigaw ang isang babae sa kabilang row. Si Leia. Paglingon namin, nakita namin isang babae. Mahaba ang buhok. Naka-QA jacket. Nakangiti. Si Mika. Hindi kinaya ni Leia. Nanghina ang tuhod niya at bumagsak siya sa sahig. Nawala ng malay. Nagkagulo ang buong floor at nagtakbuhan palabas. Ako naman, Sir Dave, umuwi na ako nang makalabas ako. Hindi ko na inisip ang sasabihin sa akin ng mga boss. Pero dahil natakot na rin ako, nauna na ako. Pagdating ng kinabukasan, nag-resign na rin ako, Sir Dave. Hindi na ako bumalik doon dahil ayoko nang maranasan ang ganong klaseng karanasan noong Christmas party namin. Ako nga pala si Manny, Tubong, Maynila. Tuwing Pasko lang talaga ako nakakauwi sa probinsya namin sa Quezon. Lalo na kapag Christmas party at family reunion. Noong taon na yon, matagal na akong hindi umuwi, kaya sabik din ako. Ginawa ang party sa bahay ng lola ko. Mahaba ang mesa, may lechon, pansit, at video okay na halos buong gabi. Hindi tumigil.
Tawanan, kwentuhan, at kwentong lasing ng mga tito. Masaya, magulo, at ramdam na ramdam ang Pasko sa probinsya. Pero habang tumatagal ang gabi, napansin kong tahimik ang likod ng bahay. Bandang 10:00, medyo tinamaan na ako ng alak. Nagpaalam ako saglit para magpahangin. Dumaan ako sa gilid ng bahay papunta sa likod. Doon sa may mga puno ng saging at mangga at isang maliit na damuhan na bihira ng puntahan sa gabi. Tahimik, walang kuliglig, wala ring hangin. Nagtaka ako kasi sa probinsya, kahit 10 oras ng gabi, may maririnig ka pa rin. Pero doon, wala. Habang nakatayo ako ron, may naamoy akong kakaiba, parang bulaklak. Pero hindi ko matukoy kung ano. Bigla akong nanlamig. Doon ko siya nakita. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang babaeng nakatayo. Maputi, mahaba ang buhok na umaabot sa bewang. Nakaputi rin ang suot niya, parang tela na manipis. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang sa akin. Akala ko noong una ay bisita lang na napadpad sa likod. "Miss?" Tawag ko. Hindi siya sumagot. Lumapit pa ako ng kaunti. Doon ko napansin, hindi siya lumalapat sa lupa. Parang bahagyang nakalutang ang paa niya sa damuhan. Mabango, malamig, at nakakaakit na parang mahika. Napahinto ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumakbo o manatili. Pero bago pa man ako makagalaw, bigla siyang naglahong parang bula sa hangin. Huminga ako ng malalim, subalit nanatili ang kakaibang lamig sa paligid. Bumalik ako sa party, nagkunwaring walang nangyari. Pero sa buong gabi, bawat tingin ko sa likod ng bahay, nararamdaman ko siyang nakamasid pa rin. Parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa malayo. At matapos ang party namin, Sir Dave, umuwi na ako ng Maynila. At hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang karanasan ko sa diwata sa probinsya namin sa Quezon. Hindi ko malilimutan ang 18 kaarawan ng pinsan kong si Tricia. Nasa probinsya kami noon, sa lumang bahay ng lola namin sa Quezon. Tuwing may okasyon, doon talaga ginagawa ang salo-salo. Pero ngayong gabi, hindi saya ang naging tema ng birthday niya, kundi takot. Ako nga pala si Miguel, pinsan ni Tricia. Hindi kami madalas magkita, pero close kami noong bata pa kami. Kaya noong niyaya akong umuwi sa probinsya para sa 18th birthday niya, hindi na ako nagdalawang isip. Pagkarating ko sa bahay ni Lola, ramdam kong may kakaiba. Luma na talaga yung bahay. Makaluma ang mga gamit. May amoy kahoy at lumot sa paligid. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang may matang nakatingin sa akin sa bawat sulok. May nagpaparamdam dito, no? Biro ko kay Tricia habang inaayos niya ang mga lobo. Lagi naman, diyan nga sa likod ng kusina, may tumatawang bata raw kahit walang tao. Pagdating ng gabi, dumating na ang ilang bisita. Mga kaibigan niya mula sa Maynila. Nagsimula ang party. May kantahan, may pagkain, may mga palaro. Pero nang sumapit ang 10:00 ng gabi, nagsimula ang lahat. Namatay ang kuryente, biglaan. Walang ulan, walang hangin, walang dahilan. Nagsindi kami ng kandila at tinuloy ang handaan sa ilalim ng dilim. Habang inaawit ang happy birthday, may napansin akong isa sa mga bisita ni Tricia. Isang babaeng nakaitim, nakatayo sa tabi ng cake.
nakangiti. Hindi ko siya kilala. Pag-ikot ko ng tingin para tanungin si Tricia, bigla siyang naputol sa pagkanta at napasigaw. Sino yun? Turo niya sa babae. Paglingon na lahat, wala na ang babae. Akala namin biro lang, prank lang ng isa sa mga kaibigan. Pero nang muli naming tignan ng cake, may duguan ng marka ng kamay na nakabaon sa gitna nito. Tumilapo ng mga bisita. May nagsisigaw, may sumuka, may tumakbo palabas, ngunit kami ni Tricia at lola niya ay naiwan sa loob. Napansin namin na may sulat sa cake na dati happy birthday Tricia. Ngayon ay isa ka na lang. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nakarinig kami ng halakak ng bata sa itaas. May pinto sa itaas na kumakalabog. Lahat ng kandila ay isa-isang namatay. Ang buong bahay nilamon ng dilim at malamig na hangin. Sa uli, nakita namin ang refleksyon ng babae sa salamin ng aparador. Nakangiti, duguan ng mata at tila tinitignan si Tricia. Pagkalipas ng isang linggo, lumipat na si Tricia sa Maynila. Hindi na raw niya kaya tumira sa bahay na yon. At ako, hindi na ako muling sumama sa kahit anong birthday sa probinsya. Hindi ko rin makalimutan ang isa sa mga huling larawan na nakuha sa party na yon. Group photo namin, pero kung bibilangin mong mabuti, sobra ng isa ang tao sa likod. Nakaitim, nakangiti at tinitignan ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Claire. Hindi ako mahilig sa mga party, pero nitong nakaraang buwan, sinamahan ko ang pamangkin kong si Luca sa birthday party ng classmate niya sa Jollibee mismo, sa isang branch dito sa probinsya namin sa Laguna. Mukha namang masaya ang lahat noong una. May mascot, games, prizes, spaghetti, chicken joy at syempre, ang birthday boy na si Daryl, 7 years old. Typical na Jollibee birthday celebration lang. Pero may isang bagay agad akong napansin. Pagpasok namin, may batang babaeng nakaupo sa sahig sa sulok. Suot ang pulang party hat. Pero hindi kumikibo. Hindi siya pinapansin ng staff. Akala ko anak lang ng isa sa mga bisita, kaya hindi ko na pinansin. Habang tumatagal ang party, napansin kong panay ang tingin ni Lucas sa ilalim ng mesa. Para bang may inaabot siya o may kinakausap. Nilapitan ko siya. Lucas, anong tinitingnan mo dyan? Ate, may bata sa ilalim. Gusto niya raw kumain. Napakunot noo ako. Sinilip ko agad. Pero wala namang bata. Huwag kang ganyan ha. Huwag kang mag-imbento. Hindi po ako nag-iimbento. Ayaw lang niyang magpakita sa matatanda. Kinilabutan ako, pero pilit kong tinatawanan. Baka guni-guni lang niya. Baka bored lang siya. Pero napansin ko, sa bawat larong ginagawa sa party, lagi siyang natatalo. Lagi siyang nadadapa. Para bang may humahawak o sumisiko sa kanya. Nag-umpisa na ang part kung saan lalabas si Jollibee mascot. Tuwang-tuwa ang mga bata. Nagsayaw si Jollibee, pero habang sumasayaw siya, napansin kong lumiliwanag ang ilaw sa gilid ng mascot room, doon banda sa likod kung saan bawal pumasok ang mga bisita. May tumakbong batang babae papasok doon. Hinabol siya ng isang staff, tapos biglang sumigaw. Sino yung batang yan? Wala namang ganyang bata sa guest list. Nagkagulo saglit. Nagpanik ang ilang magulang. Tinignan ng manager ang CCTV. Lahat kami tahimik habang pinapakita ang footage. Kita roon na may batang babaeng nakaputing bestida na sumilip sa gilid ng mascot. Sabay biglang tumagos sa pader.
tumagos na parang multo. Kinabukasan, nalaman namin sa isang dating staff ng branch na may batang na aksidente doon sa dating play area sa likod ng building. Hindi raw naayos ang safety sa isang slide dati at nahulog ang isang 6 years old na bata sa likod kung saan may sirang sahig. Tinakpan lang daw ito ng management at ilang taon na itong tinatago. Simula noon, may report na may bata raw na laging sumasali sa birthday parties kahit hindi naman imbitado. Lagi siyang nakaupo sa sulok, laging gutom, laging naghahanap na spaghetti. Hanggang ngayon, si Lucas ay tumatangging sumama sa kahit anong party. At ako, tuwing makakarinig ako ng kantang Happy Birthday, napapatingin ako sa ilalim ng mesa. Baka kasi may isang batang nakangiti roon, hawak ang party hat niya at sasabihing, "Kain tayo, birthday ko rin." Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.